Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maricar. Hindi ko tunay na pangalan. Kasal at may asawang nasa abroad, sa bansang Europa. Siya si Edward. Hindi niya tunay na pangalan. Wala kaming anak dahil bagong kasal pa lang naman kami nito. Sa una ay masaya naman ako na naiiwan sa bahay. Kasi kapag wala akong trabaho sa opisina, ay naglilibang naman ako. Kung minsan pa nga ay may me time ako para sa sarili ko. Nagpapasalon ako at kung ano-ano pang maisipan ko. Sa bawat araw na magkalayo kami ng aking mister, doon ko na nadarama ang lungkot ng maiwanan. Noong una ay sanay naman ako. Kaso nga lang darating ka talaga sa oras na ikaw ay malulungkot at mangungulila sa lambing ng iyong asawa. Nang minsang nagkasakit ako at ako lang ang mag-isa rito sa bahay, hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya napagdesisyonan naming mag-asawa na kumuha ng helper. Naganap ako through online, kaso wala akong nagustuhan sa mga nakausap ko. Ang iba kasi ay demanding. Kaya feeling ko hindi kami magkakasundo, kaya huwag na lang. Patuloy pa rin akong naghahanap ng makakasama ko. Para naman hindi na ako mahirapan pa. Mag-isa lang ako pero paano kung maulit na magkasakit ako? Hindi pa rin ako makahanap at nawawalan na rin ako ng pag-asa. Hanggang sa binalita sa akin ng aking mister na ang pamangkin na lamang niya ang kunin namin para maging helper sa bahay. Siya, si Darwin. 21 anyos na magpupulis sana. Kaso naghihintay pa para sa exam nito. Kaya pansamantala muna itong manunuluyan sa bahay naming mag-asawa dito sa may Sampaloc, Manila. Pumayag ako kasi kilala naman ng asawa ko. At safe ako. Sinundo ko pa nga ito sa airport dahil first time itong makarating ng Maynila. Dahil laking Cebu ang binata. Probinsyano, kaya baka maligaw raw kung hindi ko susunduin. Hindi ko naman nakalain. Nagwapo pala ang pamangkin ng aking asawa at maganda ang kanyang pangangatawan. Kaya naman di ko naiwasang pagmasdan siya ng maigi at humangas sa kanya nang di ko namamalayan. Napailing na lang ako nang mapansin kong napakagatlabi na pala ako. Agad kong tinuon ang pansin ko sa iba at inisip na lang na baka dahil lang sa miss ko ang presensya ng aking mister kaya kung ano-ano na ang naiisip ko. Nang masundo ko na siya, parang medyo nahalata kung naiilang siya sa akin. Siguro dahil sa suot ko ng araw na yon. Mixing crop top kasi yun at usually naman ganito talaga ang suotan ko. Nasanay na rin kasi ako dahil mas komportable ako rito. Since wala pa naman akong anak, at slim talaga ang katawan ko. Papasa pangaraw ako kapag inahahanay ako sa ibang kadalagahan dyan. Maganda rin ako at may porselanang kutis. May lahi kasi akong Chinese, kaya likas ang kaputian ng balat ko. Umuwi kami ng bahay pagkatapos naming mag-drive-thru at kumain sa tabi. Gutom na rin kasi talaga ako. Ang tagal ko kasing naghintay sa airport. Sinadya ko kasing maging maaga dahil baka matagalan ako kakahanap sa kanya. Ang picture pa na naisan sa akin ng aking asawa ay bata-bata pa siya roon. Sinabihan ko siya ng mga house rules at tinuro ko rin ang guest room kung saan siya matutulog. 5 buwan lang naman raw ang itatagal niya rito, sabi ng asawa ko. Pumayag ako kasi kamag-anak naman ng mister ko at mukha naman siyang mabait. Isa pa, malayo ang agwat ng edad namin. Ako kasi ay nasa 40 anyos na. Parehas kaming mag-asawa. Late na kasi akong nag-asawa dahil breadwinner ako sa pamilya. Napagtapos ko muna ang 3 kong kapatid bago ako nag-asawa sa edad na 38 anyos. Kaya kung susumahin,
Magdadalawang taon pa lang kaming kasal ng aking asawa. At okay lang naman ang setup na meron kami, kahit LDR. Araw-araw ay trabaho at bahay lang ang ginagawa ko. Habang ang binatang si Darwin naman, siya na ang nagawa ng household, chores at sanay naman daw siya sa mga ganitong bagay. Nakakatawa kasi hindi ko na siya kailangang utusan pa sa mga gawain niya. Ang hindi ko lang nagustuhan, nang makita ko siyang nilalabhan ang mga damit ko, kaya naiinis ako kasi pati ang panloob ko ay sinama niya. Wala naman sana sa aking mali siya yun, pero ayoko lang talagang pinapakialaman ang gamit ko. Kahit sino naman, lalo na't lalaki siya. Lumipas ang 4 na buwan at mag-4 na buwan na kami magkasama ng binata sa iisang bahay. Hanggang isang araw, day off ko at buong maghapon lang akong nasa bahay. Ang pagkakaalam ko ay aalis din ang binata at may lalakarin para sa exam nito. Kaya wala akong pakialam na lumabas ng kwarto na naka-underwear lang. Sobrang init kasi nung gabing yun. Kung minsan nga nakalantad lang ako kung matulog. Dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Nabagsak ko bigla ang hawak ko na baso nang makita ko si Darwin na nagluluto at nakatopless lang. Nagulat kasi ako nang mabungaran siya roon. Nagpaalam kasi ito sa akin kagabi na aalis siya. Darwin, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba umalis ka? Nauutal ko pang tanong. At hindi ko alam kung tatakpan ko ba ang katawan ko. Pasensya na ate, hindi kasi natuloy yung lakad ko eh. Kumain ka na ba? Tanong niya. At tila hindi man lang nailang sa suot ko. Hindi pa. Sandalit magbibihis lang ako. Sagot ko sabay talikod at takbo sa kwarto ko. Habol ko ang aking bawat paghinga sa lakas ng kabog ng puso ko. Hindi muna ako lumabas at nagpakalma muna ako ng aking sarili. Mga ilang minuto pa ang nakalipas. Nakaayos na rin ako at may lakas na ng loob na harapin ang binata. Ate, kain na po. Yakag niya. O sige, ano ba yung niluto mo? Tanong ko sabay kuha ng plato at kutsara. Adobo po pero special parang ako. Hanap-hanapin mo talaga. Biro pa nito. Ewan ko ba pero hindi naman ako nabastusan sa sinabi niya. Natawa na nga lang ako kasi palabiro rin pala siya. Akala ko kasi seryoso siyang tao. Nang araw na yun, panay-kwentuhan kami. Na hindi nga namin namalayan ng oras sa sarap ng kwentuhan namin. Nakakatawa naman pala siyang kausap at hindi ako naboring sa kanya. Nag-movie o nag-movie watch pa nga kami at gumawa pa siya ng aming snack. Habang nagtatagal ang pinapanood namin, tila nag-iiba bigla ang pakiramdam ko. At tila umiikot ang paligid ko. Hindi ko pala napansin na may alak ang juice na nainom ko. Huli na nang malaman ko na baso pala niya ang natungga ko. Since hindi po ako sanay uminom at mahina talaga ako pagdating sa alak, nahilo agad ako at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako kinabukasan na ang bigat ng ulo ko, kaya tinawag ko si Darwin at nagtanong. Sinabi niya lang sa akin na nalasing po kayo kagabi kaya binuhat ko kayo patungo sa kwarto niyo. Pasensya na. Wika nito tila nahihiya pa nga sa akin. Wala yun. Kung ganun salamat pala. Sagot ko. After noon, mas lalong lumalim ang pagsasama namin. Hanggang sa isang gabi, nakita kong bukas ang pintuan ng kanyang kwarto. At pagdungaw ko, nagulat ako nang makita ko siyang tila hingal at nakapikit habang nasa tabi niya ang undies ko na ang alam ko'y naiwan ko sa banyo nung mga oras na yun. Ewan ko ba, bakit hindi na naman ako nabastusan sa nalaman ko? Pero pinarinig ko sa kanyang boses ko. Nagulat siya at biglang nagkumot.
Pero ako naman ay tuluyang lumapit sa kanya at inalis agad ang kumot niya. Namalayan ko na lang ang sarili ko na kusag yumakap sa binata nang walang pag-aalinlangan. At doon na nagsimula ang lahat. At sa isang iglap lang ay may nangyari sa amin ng pamangkin ng asawa ko. Natakot pa nga ito pero sinabihan ko siya na itago na lang namin to. Akala ko hindi na po mauulit ang nangyari sa amin nung gabing yun. Pero mali ako. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, ay muling may namagitan sa amin na para bang mag-asawa na talaga kaming dalawa. Na sa tuwing malamig ang panahon, hahanap-hanapin namin ang kalinga ng bawat isa. At hindi na yata kumpleto ang araw ko kapag walang nangyayari sa aming dalawa. At sa labis na pagkahumaling ko sa binata, nakalimot na ako na may asawa pala ako. Lumipas ang panahon, hindi ko na malayan na pauwi na pala ang aking asawa. Nang dumating na nga ang aking mister, imbis na sabik ako sa kanya ay para akong natabangan. Lalo kong hinanap si Darwin. Ibang-iba siya sa mister ko. Hindi ako makatulog ng gabing yun, kaya nagawa kong pumuslit ng 10 oras ng gabi sa aking mister at nagtungo ako sa kwarto ni Darwin. Nagulat pa nga ito at natakot. Pero nang di kalaunan ay pumayag na rin siya. Sinabi ko na lang na huwag siyang maingay at baka mahuli kami ng aking asawa. Naging ganoon ang setup naming tatlo sa iisang bahay. Minsan nga napapansin ko na parang nagsiselos na si Darwin sa mister ko at dumating sa puntong pinapapili na nga niya ako. Han, ganito na lang ba tayo lagi? Ayoko na ng ganito, ani niya. Ano bang ibig mo sabihin? Tanong ko. Ganito, nagtatago, nagpipigil, kahit gusto kong yakapin ka. Hindi pwede, baka mahuli tayo ni Tito. Wika niya. At ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya. Naiintindihan mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Hayaan mo. Babalik rin naman ang mister ko abroad. Kaunting tiis na lang. Ani ko. Nilalambing ko na lang siya para mawala ang tampo niya sa akin. Naging asawa ko ng 2 lalaki sa iisang bahay. Ganon na kasi ang takbo ng isipan ko. Hindi ko man ginusto, pero nangyari talaga. Akala ko nga hindi na matatapos ang lahat sa amin ni Darwin. Nang makapasa ito ng board exam at kailangan na niyang bumalik ng Cebu. Sobrang lungkot ko noon, pero hindi ko pinahalata sa aking asawa. Hanggang sa dumating ang kinakatakutan kong mangyari, na malaman ng aking asawa ang totoo. Hindi nga lang niya alam na pamangkin niya ang naging kalaguyo ko. Nabuntis kasi ako. At nung una ay masayang-masaya siya, pero nang malaman niyang magta3 buwan na ang pinagbubuntis ko, nagtaka siya at nagalit, gayong wala pang 2 buwan siyang nag-stay sa bahay. Inaway niya ako at muntikan niya na akong saktan. Pinilit niya akong paaminin kung sino ang kalaguyo ko, pero hindi ko sinabi. Wala akong planong ipaalam sa kanya. Sinabi ko na lang na kung hindi na kami magkakaayos pa, ay ayos lang na maghiwalay na kaming 2. Hindi siya pumayag, pero umalis siya ng bansa. Sobrang lungkot ko dahil pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hanggang sa isang araw, tumawag si Darwin at nakikipagkita sa akin sa labas. Pumunta ako para makita siya, dahil aminado naman ako na namimiss ko na rin to. Walang araw yata na hindi ko siya na-miss ng sobra-sobra. Niyakap ko siya nang magkita kami at umantong kami sa malamig na kwarto. Maingat siya dahil nga nalaman niyang nagdadalang tao ako at hindi nga lang niya alam kung sino ang ama ng batang dinadala ko. Pagkatapos ng may namagitan sa amin, nag-iusap kaming 2 ng masinsinan. Congrats, ani niya. Biglang kumunot ang aking noo sa sinabi niya. Para saan? Hindi mo ba alam na sa'yo ang batang dinadala ko? Ilang minuto siyang natahimik. Sa akin? Paano? Hindi ba't nariyan si Tito? Tanong niya. Oo, pero base sa ultrasound, magta3 buwan na akong nagdadalang tao.
Kaya sure akong hindi ito sa mister ko, kundi sa'yo. Sagot ko. Bigla siyang natahimik at nagulat ako sa sinagot niya. Hindi mo itutuloy yan. Wala naman sa usapan nating dalawa na magbuntis ka. Sagot niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang sabihin to sa harapan ko. Agad ako nagbihis at nilayasan ko siya. Umuwi ako ng bahay na lugmok. Ilang araw na rin, buhat nang umalis ang aking mister, ngunit hindi pa rin to nagpaparamdam sa akin. Sobra akong na-stress sa nangyari sa akin. Sising-sisi ako sa mga nagawa kong kasalanan sa aking asawa. Kung may babalik ko nga lang ang mga panahon, sana hindi ako pumatol sa pamangkin niya. Ngayon, mag-isa kong hinaharap ang problema ko na ako rin naman ang may kagagawan. Lumipas ang 9 na buwan, nanganak ako. Hindi na rin nagparamdam pa sa akin ang aking asawa. Hindi ko naman siya masisisi kung bakit galit siya sa akin. Nag-stop akong mag-work at nag-work from home na lang ako bilang BA. Todo trabaho ako para sa baby ko. Hindi ko na ginagalaw ang perang pinapadala ng asawa ko sa account ko. Pakiramdam ko kasi wala na akong karapatan sa pera niya. At isa pa, malaki na rin naman ang kita ko bilang virtual assistant. Kasama ko pa ang aking anak. Wala na rin akong balita sa ama ng aking anak. Hanggang sa nakita ko ang post ng nanay niya nito lang. Kinasal na pala ito at may sarili na ang pamilya. Kung may maganda mang nangyari sa buhay ko, ayun ang nagka-baby ako. Naakala ko ay wala ng pag-asa pa dahil sa edad ko. Sa ngayon, patuloy kong tinataguyod ang future ng aking anak ng mag-isa. Nadapa man ako, patuloy akong babangon para sa aking mahal na anak. Sana'y nagsilbing aral o leksyon ang nangyari sa buhay ko at huwag nang pamarisan pa. Sa una lang masarap at masaya ang lahat. Pero di kalaunan ay malalaman mo na hindi pala dapat ginagawang laro ang pag-aasawa. Sa nangyari sa buhay ko, natuto na ako. Hindi palaging kailangan mong makipaglaro sa apoy. Kapag malungkot ako, hetong anak ko at pinagmamasdan ko lang at napapawi naman ang lahat. Pero umaasa pa rin naman akong darating ang araw na magkakapatawaran kami ng aking asawa. At sa tatay ng anak ko, masaya ako na may sarili na siyang pamilya. Tama lang naman ang ginawa niya. Kasi kung paninindigan niya ang anak namin, malamang puro gulo at iskandalo ang buhay namin. At alam ko namang hindi katanggap-tanggap sa lipunan ang kasalanang nagawa ko. Hanggang dito na lamang po, nagmamahal, Maricar.